Isang mapagpalang araw po sa bawat isa na sumusubaybay at nanonood sa programang ito, ang araw-araw na pagpapala. Welcome po para makinig ng salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po ay mananalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, sa oras na ito, kami po Diyos ay buong pusong nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Humihingi kami ng tawad, anuman ang aming mga pagkakamali, mga pagkukulang, mga kasalanang nagawa laban sa iyo, Diyos, sa isip, sa salita at gawa. Patawarin mo po kami at linisin, hugasan ng banal mong dugo, Panginoon, upang malinis kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Hayaan mo, Diyos, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maging bukas ang puso at isipan ng bawat isa para maunawaan ang iyong mensahe sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naaalala po ba ninyo ang panahon po ni Noe, kung saan nakaranas ang sangkatauhan ng isang malawakang pagbaha na kung saan ay wala pong natira maliban lamang sa isang pamilya, ang pamilya po ni Noe. Sa araw pong ito, nais ko pong ipabatid sa bawat isa na ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang kanyang layunin ay ipagkaloob sa bawat pamilya ang kaligtasan. Kaya ang atin pong pag-uusapan ay ang kaligtasan ng sambahayan o yung household salvation. Ayon po sa Biblia, sa Genesis chapter 6, verse 17 to 18, sinasabi po doon, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Verse 18, ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang kanilang mga asawa, at pumasok kayo sa daong. Sa talata po na ito, binibigyan ng diin ng ating Panginoon kung gaano kahalaga sa Kanya ang maligtas ang isang buong pamilya. Kaya nga po si Noe, kung bakit po siya naligtas, bakit siya kinausap ng Diyos, dahil po sa kanyang pagiging matuwid sa kanyang pamumuhay at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sinasabi po sa Genesis chapter 7 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Binagbigay alam niya kay Noe sa pamamagitan ng isang panaginip ang kanyang babala kay Noe. Then sa Genesis chapter 7 verse 4, sinabi niya, pauulanin ko ng 40 days at 40 nights upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. Mismong ang Panginoon ang nagsabi na pupuksain niya ang buong sangkatauhan dahil po sa kasalanan. Amen po ba? Alam naman po natin na ang sanlibutang ito ay hahatulan ng kamatayan dahil sa kasalanan. Then sa verse 5 po, ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Dahil po sa pagsunod ni Noe, dahil sa kanyang pagtalima, pakikinig sa mga babala at mga sinasabi ng Diyos sa kanya, siya po ay naligtas at dahil pumasok po siya sa daong. At ang pangako ng Diyos sa pangyayaring iyon sa Genesis chapter 9 verse 12, palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari. Yung rainbow na nakikita natin tuwing matatapos po ang isang malawakang pag-ulan, katulad ng bagyo, doon po sa silangan banda, meron ka pong makikitang bahaghari. Yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Kaya sa tuwing nakakaranas po tayo ng mga bagyo o malalakas na pag-ulan, hindi po nawawala at lagi nating nakikita ang bahaghari sa dulo ng bandang pinagbagsakan ng ulan. Doon po ipinakikita ng Diyos na siya'y tapat sa kanyang pangako at pakikipagtipan. Number 2, ano kaya kung hindi naniwala at hindi sumunod si Noe sa nais ng Diyos? Maaaring pong siya'y napahamak at ang kanyang buong pamilya. Ngunit, dahil sa kanyang paniniwala, pananampalataya, at pagiging tapat sa pagsunod sa Diyos, nagbunga po ang kanyang pagsunod. Sinasabi ng Hebreo 11 verse 6 hanggang 7, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwalang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Diyos, makikinig sa Kanyang mga salita, wala pong pagsala na tayo po
ay makakaranas ng pangakong kaligtasan ng Panginoon. Amen po ba? Sa verse 7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan o yung kanyang household ay maligtas. Sa pamamagitan nito, hinatulan ng Diyos ang sanlibutan at si Noe ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig at pananampalataya. Ngayon po mga kapatid, may mga kaparaanan ng Diyos kung paano po tayo abutin. May mga tao po, may mga lingkod siya na pumupunta sa mga bahay-bahay para mangaral, magbahagi ng salita ng Diyos. Kapatid, mga kapwa ko po tatay, mga magulang, ito na po yung oras at panahon na kung merong kakatok sa inyo o merong magbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos, huwag po ninyo silang babaliwalain. Pakinggan po ninyo at suriing mabuti. Sapagkat sa oras na meron pong nangaral at nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu po ay gagabayan kayo at ipapaunawa sa inyo ang kahulugan ng mga mensaheng napakinggan ninyo. Huwag po nating baliwalain. Bago po maging huli ang lahat, kailangan po nating tumugon sa panawagan ng Diyos na kaligtasan para sa lahat. Nais ng Diyos na bawat pamilya ay walang maiwan sa kanyang pagbabalik. Dahil hahatulan ng Diyos ang sanlibutan na ito, ngunit ikaw na tutugon sa panawagan ng Diyos at makikinig ng kanyang salita at susunod dito, tiyak ang kaligtasan na ipinapangako ng Diyos para sa bawat isa. Amen po. Dahil po ang pananalig po na walang gawa ay hindi po nagbubunga ng kaligtasan. Kailangan pang maniwala at isagawa ang bagay na napakinggan mo. Dahil mahirap gawin ang isang bagay na napakinggan kung hindi mo ito pinaniniwalaan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod pong episode ng Araw-Araw na Pagpapala. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJO Batasin Taytay Outreach. God bless po sa inyo.